Ramon Tulfo ang pamumuno ni Health Secretary Ted Mendoza sa ahensya na ani ay mas inuuna umano ang personal na interes kaysa serbisyo publiko. Sa kanyang personal Facebook page, inilahad ni Tulfo ang umano'y iba't ibang reklamong administratibo at kriminal na isinampal laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman. Kabilang dito ang hiling na investigasyon sa umano'y 1.29 billion pesos na hindi pa naliliquidate na pondo na inilagay sa UNICEF para sa procurement ng bakuna at gamot. Tapos tinengga lang, di ba? Mga kababayan, late na sila. Mga kababayan ko, mid pa ng 2025, tinatalakay na natin si Herbosa. Tama ba, mga kababayan ko? Late 2025, tinatalakay na natin si Herbosa na napakawalang yan. Sobrang bait kasi ni Pangulo, mga kababayan ko, ha? Paano ngayon ito? Di ba? Nagkatotoo na yung mga sinasabi natin na yung iba nagagalit pa nga. Sabi nila, di ba sekretary yan ni Presidente, bakit mo binabanatan? Pagka-sekretary ba ni Presidente, di na pwedeng banatan? Ganon? Ganon ba yon? Hindi na natin pwedeng i-expose, sabihin yung ating nararamdaman? Di ba nga ang bilin ni Manong Bongbong sa atin, bantayan dahil nag-iisa lang siya. Bantayan ang kanyang gabinete, ang kanyang mga ahensya ng gobyerno, ang kanyang administrasyon, kung sino-sino, ang mga walang iya. Kaya kailangan natin ibunyag. Hindi naman po pwedeng hindi naman po pwedeng lahat na lang personal nating sasabihin sa kanya. Hindi ba pwede dito na lang? Di ba? Yan po mga kababayan ko ang hindi po naiintindihan ng mga marami. Akala nila mga kababayan na porke appointee ni Pangulo, porke kinuha ni Pangulo na bilang gabinete, kakampi na. Tandaan nyo mga kababayan, nagbabago ang tao kapag ka nakakahawak ng malaking kwarta. Tama ba? Tama ba? Sabi ni Enteng Butute, Batute, ayaw mo na kay Martin? Kailan pa? Diba? Kailan ba natin ginusto si Martin? Diba? Mga kababayan ko? Kapag nakakakita na ng kwarta, nagbabago na. Kahit pa yung amo, mga kababayan ko, abay susuwagin na. Ipapahamak nila yung kanilang boss na si Manong Bongbong dahil sa kwarta. Sino ba yan? Unang-una, hindi pa nag-uumpisa ang gobyerno ni Manong Bongbong. Kakaupo pa lang, ibig kong sabihin, sa Malacanang, di ba inunahan na ni Vic Rodriguez? Abay, marami ng issue. Agad-agad. Sino? Si Vic Rodriguez? Kasunod niyan mga kababayan, eto na nga. Etong mga tao na mga nandiyan, na mga naluklok na mga grabe din pa ang pagnanakaw, yan nga yung sinasabi natin na hindi nababantayan lahat ni Manong Bongbong. Yung National Printing Office. Yung nagngangalang RJ, kita nyo, anong ginawa? Mga kababayan ni Porky na bisto yung kanyang pagnanakaw, yung kanyang pangungulimbat. Ayun, mga kababayan, inunahan na. 'Di ba? Wala na, inunahan na ho. Alam na alam nga 'yan nung nabanggit nga natin ni Cesar Chavez. Diba? Tanong nyo kay Cesar Chavez, alam niya yung pagnanakaw niya. Pero mga kababayan ko, dito na nga, natandaan nyo ba yung ating tinalakay? Noon na ginamit pa ni Herbosa ang Rotary Club. Kasi mga kababayan ko, parte po ko niyan, Rotarian po ako. Pero mga kababayan, yung paggamit niya sa Rotary Club, hindi po katanggap-tanggap yan. Hindi katanggap-tanggap na gamitin mo pati Rotary para lang sa pagnanakaw mong Mapapamura na naman ako pero buti na lang napigilan ko. Mga kababayan ko, sana masanay na tayo ng hindi nagmumura at naipapahayag natin yung nararamdaman natin at yung punto natin
para ho dito sa mga opinion natin sa mga walang yan to. Di ba? Tama, mga kababayan ko? Oh. Alam mo, ikaw mag-subscribe ka nga, Enteng Batute. Bagong-bago ka lang dito eh. Tapos, binabanatan mo kagad si Martin, pwede bang mamaya na? Mamaya pa ako babanat eh. Inuunahan mo ko eh. Pwede ba? Pwede. Yoko na magmura. No, tuloy! Binanggit din ni Tulfo ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na publicity ng kalihim. Ginit ni Tulfo na mahalaga na maayos ang pamumuno sa DOH dahil nakasalalay dito ang kalusugan at kaunlaran ng bansa. Late na rin naman ito si Tulfo. Kung noon sinamahan mo ko. Diba? Kung noon sinamahan ako nito, di sana mas malakas tayo. Oo, hindi bale ako nasasama sa'yo. Di ba mga kababayan ko? So eto na ho, mga kababayan ko. Balikan natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito nga pagbubulgar at pangbebenga ni Ramon Tulfo dito kay Secretary Herbosa. Oo, sabi nga nila, huli man ang magaling na ihahabol din. Di ba? Adictus Rex. Tama ba? Eto na. Oo. Sabi rito ni Romeo si Magala. Oo. Okay, Mike, makikinig na lang ako sa content mo. Yan! Oo. Wala naman tayong pinipili rito. DDS ka man, Martinico ka man, loyalista ka man, dilawan ka man, pinklawan ka man. Okay lang ho kayo riyan. Oo. 'Di ba? Makinig, gusto nyo makisali sa talakayan, pwede naman. Kaya lang mga kababayan ko, sana naman kapag kayo meron kayong iaabante na politiko, sana yung mga naayon sa konteksto ng tinatalakay natin. Hindi ho yung kung ano-ano yung mga sinasabi nyo dyan. 'Di ba? Kasi pagka ganun hindi ko na mapipigilan yung sa sarili ko na tawagin kayong mga bobot mangmang. Di ba? Welcome kayong lahat. Maniwala kayo. Sana naman, kapag nagkomento kayo dyan, yung bang matututo sana ako sa inyo. Hindi yung babanat kagad kayo ng mga bangag, babanat kayo ng adik, babanat kayo ng kung ano-ano, bayaran, tambaluslos. Kapag kaganon yung mga komento nyo dyan, nagkamali kayo ng channel na pinuntahan. Di ba? Tama ba? Elena Capistrano? Dwayne Bales, Tama ba? Nagkakamali sila, Marites Musni, nang pinuntahan Michelle Reyes. Di ba? Dito handa naman kami, mga kababayan, na tumanggap ng mga opinion ninyo. Huwag yung mga magkano bayad sa'yo? Di ba? Mahal ang bayad sa'yo ni Tambaluslos. Putik na yan, Huwag ganon. Iabante nyo lahat ng gusto ninyo. Welcome ho kayo. Mabuti naman akong tao Sa totoo lang. Minsan sumasama lang tayo sa paningin ng ilan kasi kinokontra natin yung mga walang kakwenta-kwenta ninyo na mga sinasabi. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.